At nandito na naman tayo sa taya ng loto. At ang bala kong itaya ngayon sa loto ngayong Sabado, 30,000 won, nagkakahalaga ng 1,200 pesos sa pera natin. Nung nakaraan nga ay hindi tayo nakakuha ng tatlong number, pero ngayon ito-try ulit natin. Medyo marami-rami din to. At baka pag hindi ako nakakuha ng tatlong number ngayong gabi, ay baka tumigil muna ako kasi medyo masakit sa bulsa, mga kabayan, ano. Gusto ko kasi pag tumaya ako yung marami. Ayaw ko nung pa lima-limang number, pa isa-isang number. Mga kabayan, yung tinaya ko ngayon sa loto ngayong araw ng Sabado, ang bulan nito ay alas 9 ng gabi mamaya. 30,000 won ito, mga kabayan, kung kaya ko ngayon sa loto. Sana swerte na tayo ngayon. Pag hindi ako nakakuha ng tatlong number mamayang gabi, ay baka pahinga muna tayo, ano. Sakit sa bulsa. Ayan, worth 30,000 won yan, mga kabayan. Tingnan natin mamaya kung ilan yung makukuha natin sa loto draw mamayang gabi. Pupunta naman tayo ngayon ng grocery. Ganun lang lagi, mga kabayan, kapag day off. Dahil kapag day off ay hindi naman libre ang pagkain sa company ng boss ko, kaya ngayon ay pupunta naman tayo ng grocery. Itong tulay na to, mga kabayan, ay nadadaanan ko to kapag galing ako tumaya ng loto saka papunta ng loto. Dito, mga kabayan, ang daming isda dito. Tingnan natin kung may makikita tayo ngayon. Isda, malalaki ang isda dito eh. Papunta ako ngayon ng grocery, nadaanan ko to. Mukhang medyo malabo. Ayun, banda pala dito. Yun, walang malaglagan cellphone. Dalawa oh, nandun. Yan oh. Sa kaya yung iba, ang laki yun oh. Kala mo ano eh, tilapia eh. Malalapad sila eh. Hindi lang makita dun sa may bandang medyo malalim kasi medyo malabo yung tubig. Sa grocery, E-Mart ang pangalan ng grocery na to, at dito ako bibili ng mga ilang makakain sa loob ng 2 araw. Bili tayo ng sandwich, mga kabayan. Isang sandwich. Ito parang egg sandwich to. Presyo niya ay 4,481. Tapos bili tayo ng fried chicken. Mukhang ano to, mukhang ininit na lang to. Ayun, dami ng laman yan. Yung binili ko dati. Dito tayo sa ano,
Ito, naka 20% sale mga kabayan. Yung dating 9,981 naging 7,984 na lang. 2,000 won nung nabawas. Hindi tayo ng isa. Dami oh. Daming pamimili ng fried chicken mga kabayan. Yun, ito naman pata. Sarap niya, no? Mahal nga lang yan. Yan. Tapos bibili ako ng panggata dahil magagata ako mamaya. Madaming ulam, may fried chicken. Itong coconut milk ang tawag dito mga kabayan. Galing ito ng Thailand. Medyo marami naman ang laman niya. Ay, 2 beses ko siyang nagagamit. Ang presyo niya ay 3,981. Coconut milk from Thailand. Bili tayo ng paborito kong pancit canton. Ito ay galing mga kabayan ng ng Indonesia. Ito yung Indomie. At mas masarap pa to sa pancit canton sa atin, yung Lucky Me. Tapos mangunguya habang nanonood ng pelikula. Sana nga ba yun? Ito mga kabayan, itong chichirya na to ang paborito ko din dito sa South Korea. Ang presyo niya ay 2,381. Malaki na to. 고객님 만두 원 플러스 원이에요. 하시면 뭐가 있어가지고 안녕하세요. Panghuli natin bibili mga kabayan ay ang red wine. Saan na nga ba yun? Yung murang red wine dito parang nawala na. Daming red wine mga kabayan, no? Grabe. Nandito na yata lahat ng klase ng red wine. Grabe oh. Ang laki ng... Saan na nga yun? Nandito yata. Dito nila inilagay. Wala na yung yung isang kulay. Kulay green na lang nandito. Ito na lang bibiling ko. Okay. Ito na lang bibilihin ko mga kabayan at uwi na tayo at magluluto ako ng magagata ako ng galunggong, yung in-order ko online na galunggong. Buti na lang konti ang pila. Ito na mga kabayan yung natira doon sa galunggong na in-order ko online sa Pinay. Ayan. Ginataan ko yung nadurog na. Dinurog ko na talaga tapos tinanggal ko yung mga tinik. Gata yan mga kabayan. Tapos ito, marami kasi. Pinirito ko yung iba. Ayan. 4 na kilo ito. Ito yung natira lang. Marami na kasi yung naluto ko nung mga nakaraang linggo. Ayan. Ito yung pulutan ko ngayon.
Saka na yung fried chicken na binili ko kanina. Tagay na tayo. Pritong isda, galunggong, ginataang galunggong. At meron tayong ice cream na itsurang isda. Pero red beans ang laman yan mga kabayan sa loob. Masarap yan. May saging at ito. Titikman natin yung kulay green na wine. Yan yung binili ko kanina. Tingnan natin kung anong lasa niyan. Dos Copas. Ang wine na kulay green. Mas ano siya, yung hindi siya masyadong matapang. Bagong pelikula mga kabayan, yung Kraken, yung pugitan na malaki. At habang naghihintay tayo ng Luto Draw, hanggang alas 9 ay basahin ko muna itong isang comment ng isa nating kababayan. Ang sabi niya, hindi naman ba suplada mga Koreana sa atin dyan? Hindi naman mga kabayan. Sa totoo lang, sila pa nga yung unang babati sa inyo. Yung iba, nahihiya, yung iba naman na hindi. Pag alam nilang foreigner ka, bumabati naman sila. Minsan nga, nauna pa sila bumati sa amin. At marami ding, siguro nasa kulang 10 yung empleyado ng amo ko na mga babae. Karamihan mga dalaga pa, mga bata pa. Karamihan sa mga babae na empleyado ng boss ko ay sa opisina nagtatrabaho. Nagbebenta sila ng mga iba't ibang klase na product na binibenta ng amo ko. At sa tagal ko na dito sa South Korea, sa loob ng 9 years, parang wala naman akong na mga Koreano o Koreana dito kasi ang tauhan ng amo ko ay 40 Koreans tapos dalawa lang kaming Pinoy. Wala naman akong na-experience na susupladahan ka ng mga babae, pero meron sa lalaki. Meron sa lalaki na, kasi hindi naman tayo talaga pare-pareho ng ugali, karamihan sa lalaki dito, yung mga empleyado ng boss ko, ay batiin mo sila, hindi sila nagre-response, hindi sila bumabalik, hindi sila bumabati. Pag ganun, ang ginagawa ko, pag natatandaan ko yung Koreano na pag binati ko, hindi bumabati sa akin, ginagawa ko, hindi ko na lang binabati. Pero okay lang naman yun sa kanila. Kasi nga, alam nila na foreigner kami, at sa totoo lang, hindi naman uso sa atin yung minsan, kalamitan sa pabrika, kahit marami kayo, hindi naman uso sa atin yung pagpasok mo, pag nakita mo yung tao, babati ka, di ba? Hindi ganun sa atin. Kaya alam nila yun. Pero hindi ibig sabihin nun na minamasama nila yun. Hindi ganun yun. At minsan sa trabaho, siyempre kapag baguhan pa lang, hindi natin minsan maiiwasan na mapagalitan. Minsan hindi natin maiiwasan na magkamali sa trabaho. Siyempre, ang mga Koreano kasi, nandiyan na yan Mabilis silang uminit ang ulo. Pero, mabilis din na mawala yung init ng ulo nila. Yun yung experience ko dito sa company ng boss ko. Hindi sila yung nagtatanim ng sama ng loob. Hindi katulad sa, ewan ko, kasi hindi rin naman kasi pare-pareho ang ugali ng mga Koreano. Pero dito sa company ng boss ko, halos lahat ng Koreano, mapabata or matanda, ayos. Sabi pa niya, yung iba baka mababatingin sa atin kasi worker tayo sa bansa nila. Bali-balita ko, hindi daw sila interesado sa atin kasi galing tayo sa bansang mahirap. Siguro, yung iba, inuulit ko, hindi naman talaga pare-pareho ng ugali, kahit mga Koreans, mga Pinoy, siguro yung iba, pero parang hindi ko naman naranasan ito sa company ng boss ko. Sa iba, ganun yata, ewan, ganun talaga. Kahit naman siguro mangyari, baliktarin natin ang sitwasyon, tayo yung sa Pilipinas ang mayaman na bansa,
tapos sila yung magtatrabaho sa atin, maaaring ma-experience din nila yung ganun na mababa yung tingin sa kanila. Kasi hindi rin naman talaga pare-parehong ugali ng mga Pinoy, ganun. Ganun talaga. Ah, kahit naman siguro mapunta ka sa company na mababa yung tingin sa iyo, ganyan-ganyan. Okay lang naman yun kasi ang importante, wag na lang pansinin. Ang pinaka mahalaga lang naman talaga ay makapagtrabaho dito sa South Korea at yun naman talaga yung ipinunta natin dito, magtrabaho dito, mag-ipon ng pera, pagtapos ng kontrata, uwi na sa Pilipinas. Ganun lang naman talaga karamihan. Pero may mga Pinoy dito na gusto nang tumira dito at nagpapalit ng working visa. Kahit naman dun sa mga company dito sa Korea na marami kayong magkakasamang mga Pinoy, meron talaga niyan hindi niyo maiiwasan minsan. Swerte kayo kung mapunta kayo sa company na mababait yung mga Pinoy. Itong mga nakaraan nga, di ba? May napabalita na may sinaksak na matay, sinaksak sa liig, gawa sa inggit. Kaya ganun talaga, paswertihan pa rin sa amo, paswertihan sa worker, paswertihan sa makakasama sa trabaho, di ba? Meron dyan, mga Pinoy talaga nag-aaway-away eh. Minsan nga, mas malala pa yung ugali ng mga kasamang Pinoy kaysa sa mga Koreano. Kaya ganun talaga. Hindi porket nakarating ka na dito sa South Korea, ay swerte ka na. O, nandun tayo. Malaki ang sweldo dito sa South Korea. Pero, nararanasan ng iba dito na hindi maganda yung trato sa kanila. Maging Koreano, o maging kasamang Pinoy. Basta, kapag nandito na kayo, pagdating nyo sa company, doon nyo malalaman kung ano sitwasyon. Kung totoo ba o mali yung sinasabi ko. Ito, tingnan na natin mga kabayan. QR code lang. Pagtitingin ng lotto result dito sa Korea. Unahin natin to. Open link. Ayan ang combination. Ano to? 124 114, 16, 34, 41, 44. Ayun, sa baba. Ouch. Nakakuha ng dalawang number sa baba. Next. Ahay. Sunod. Nakaw. Lasma. Ang daming di nakakuha. Sunod. 6 to mga kabayan. Oh my God. Ay, wala. Namuti. Sunod. Hindi man lang makatatlo. Una isa, pangalawa dalawa, pangatlo isa, tagi-isa na. Dalawa na lang natitira. Nako, tagdadalawa. Mukhang hindi tayo makakatatlo ngayon mga kabayan. Sunod. Panghuli. Ting. Boom. Aray ko po. Lasma.